Good morning mga katrops, welcome back to my YouTube channel. Bago ko simulan, please subscribe and like, share my YouTube channel. Good morning po. Andito po ako ngayon sa duty at ito, tapos ko lang ulit mag-rubing. Hindi naman ako makapag-video habang nag-rubing dahil wala naman ako, hindi ko naman pwedeng hawakan habang nagda-drive. Pero okay naman at peaceful lang area. Wala namang mga unusual na report sa aming nasasakupan. Ngayon naman ay ating pag-usapan kung ano ba yung halaga ng isang magulang o halaga ng anak sa isang magulang. O ganoon din yung halaga ng magulang sa anak. Ay yun nga, pag-uusapan natin yung yung mama ko. Nakakatawa po, nakakamiss po kasi dahil ilang taon din po bago kami nagkita ng aking ina. Yung ina ko po ay nasa San Francisco, Quezon, sa Aurora, sa Barangay Batangian. Nung nakaraan nga po, bali pumasyal po ako doon sa Quezon Province, birthday po niya. At yun po, belated happy birthday mama ko. Mahal na mahal kita. At sana nagustuhan mo yung munti kong regalo sa'yo. Kahit papano napaghanda kita. Ayun lang talagang sinadya ko dyan sa aming barangay, yung aking ina. Dahil sa tagal po ng panahon ay ngayon lang po ako nakakabawi sa kanya. Nakakalungkot isipin kasi lagi kong iniisip kung ano na yung sitwasyon niya doon. Wala naman akong magawa. Hindi ko siya mapadalahan dahil mismong sahod ko ay kapos kulang pa rin sa amin. Mahirap talaga na pagkasyahin mo yung sinasahod mo sa mag-iina mo, sa pamilya mo, may panggastos pa araw-araw. Kaya sabi ko, tsatsagaan ko, titiisin ko lahat ng hirap para mapaglampasan yung hirap na pinagdadaanan namin ngayon. Nang sa ganon ay makabawi ako sa aking ina. Ayun, at sa awa naman po ng Diyos, ito po at talagang tinutupad niya. Sabi wala naman sa Diyos ang gawa, nasa tao. Diyos lang ang nakasuporta sa atin. Hindi tayo niya pahabayaan. Tutulungan niya tayo hangga't kaya natin magtiis, magtiyaga, maghirap. Ayun nga, nalulungkot ako dahil gustong gusto ko nang isama dito sa Bicol si mama ko. Ang kaso wala naman kaming sariling tahanan. Yung tahanan na aming tinitiran ngayon ayun sa bayaw ko yun, sa kapatid ng asawa ko. Bali pinapatira lang kami doon pansamantala. Pero wag po kayong mag-alala mga katrops dahil ako talagang pinagsisikapan ko na itong mga darating na susunod na buwan siguro ay makakapag-ipon-ipon na hanggang sa makalikom ako ang pambili ng lupa na pagtatayuan ng bahay namin. Isa na naman sa aking gantong pamamaraan ay matulungan niyo ako yung mga bukal sa loob para sa aking ina dahil kayo may mga magulang din kayo, alam kong ganyan din ang nararamdaman niyo. Sa totoo lang umuwi ako ng Quezon para sa birthday ng ina ko dahil miss na miss ko na siya. Nagmotor ako mula dito hanggang doon, 8 oras pa ang biyahe ko, napakatagal pang biyahe, pero kinaya ko dahil ang purpose ko ay yung aking ina. Baliwala, sabi nga pag may gusto ka makakamit mo, magtiyaga ka lang, magtiis ka lang. Yan nga po. At ang tagal-tagal ko rin pong hindi nakakabawi sa aking mama. Mahal ko po yun. At salamat din ako dahil nandiyan yung mga kapatid niya na inaalagaan ng mama ko. Sinusuportahan nila kahit na alam nilang may ganong ugali ang aking ina. Dahil sa kapatid nila yon. At yun din naman po ang iniisip ko. Ako'y naawa po bilang isang anak. Gusto kong patunayan sa kanya
na ako yung susuporta, dadamay at mag-aalaga sa kanya hanggang sa tumanda siya ng tumanda. At isa lang naman po lagi ang hinihiling ko sa Panginoon, kahit ako'y nandito at siya'y nandun sa probinsya. Ang hiling ko sa Panginoon ay lagi nang iligtas, ilayo sa kahit anong sakit at palakasin pa hanggang sa makamit ko yung tagumpay para sa kanya, para maalagaan ko siya, madala ko na siya dito, makasama ko, makita niya yung apo niya, mayakap niya yung apo niya, maalagaan niya yung apo niya. At sa wari ko naman po talaga hindi kami pabayaan at hindi siya pabayaan ng Panginoon. Sabi nga ay kahit na ganito ako, yung isip ko ay nasa pamilya ko, nasa trabaho, nasa puso ko naman yung ina ko. At yan po, lagi po nating tatandaan kahit na malaki ang pagkukulang natin sa ating mga magulang, huwag po natin silang kakalimutan. Hindi porket na ganito tayo, naging ganun tayo, kakalimutan na, hindi po. Lagi po nating isa puso, isa isip ang ating mga magulang, lalong lalo na po ang ating ina na siyang nagluwal sa atin. At yun lang po, sana matulungan nyo ako, suportahan nyo ako sa aking YouTube channel. Please subscribe, like and share para po hindi lang para sa pamilya ko itong gagawin ko, para rin sa inyo ito. Kung sakaling mag-click man ito, sama-sama tayo dito, sama-sama tayo sa pag-angat at wag po natin kakalimutan na laging tumawag sa Panginoon. Andyan po ang Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. At yun lang po, magandang umaga. Ganito na lang po ang aking pagbablog sa aking YouTube channel. God bless po sa ating lahat. Good morning po.